Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kuis, mga gayas, no? So, nakilala na po natin yung matandang babae na nagsabi na may lindol na darating. Tanghali at gabi po ay naganap po yung lindol, no? Nakilala na po natin yung pangalan niya at kung taga saan po siya. So, ipaliwanag po natin mamaya. Tignan po muna natin tong video na ito, mga kuis, mga guys, no? So, without further ado, let's begin. Ako Jessica Timothy Manilaw, Tapuyo. Ako Jessica Timothy Manilaw, Tapuyo. Ako Jessica Timothy Manilaw, Tapuyo sa Mabini Davao de Oro. Na ako istorya sa inyo ha, katalag man eh. Di buok Mindanao lang, wala labot ang bol, wala labot ang Luzon. Dinhi lang, entire lang Mindanao ang nahita po. Kung naay unos, naay tay dalit maabot, unya pabakwiton ang tanang tao daplin sa baybay sa tibok Mindanao. Kay gikan sa latihan sa dagat, 30 metros ang kalakdon, moabot pang tubig dagat. Unya ang balod, dako kayong balod habak sa daplin sa baybayon, ang mga balay bisan sa kalikod, bisan butangan og day, kanang kanon padadon dito sa laon. Unya kung mangutana mo kung kinsa nagsulti, ipaingon ang Diyos Amahan sa langit ang istorya para makabantay mo kay buhat sa yawa. Grabe. Sige, salamat na eh. So, ayun po ang pangalan po niya ay si Ma'am Dimitrimute Alamanilaw po. Dimitrimute Alamanilaw. Siya po ay taga Mabini, Davao de Oro. Siya po ay taga Mabini, Davao de Oro. At klarong-klaro po yun ha. Siya po nagsabi nun. Well, matagal po natin siyang hanap yung pangalan niya, makuis, mga gayas, na research. Dahil nga po yung sa social media platform like FB po or FB page ay kinakat po yung pangalan niya doon at lumitaw lang po yung mga sinasabi lang niya po patungkol doon po sa lindol na nagaganap na po sa may Mindanao, especially po sa sentro po sa Mahinatuan, Surigao del Sur. So, napag-alaman po natin na siya po ay taga Davao de Oro sa Mabini. Mabini is yung barangay, Davao City. Kasi tatlong bahagi yata yung Davao. Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro. Ayan po. At Davao. Ayan po, tatlo po. Apat pa, tatlo. May del Norte pa siguro sa Davao, no? Hindi ko lang masyadong kabisado. Correct me if I'm wrong, mga guys, no? So, doon po natin. At ako naman po ay talagang naintriga po talaga kung sino talaga si nanay at kung taga saan po talaga si nanay. Kaya po nag-do research po ako sa kahit saang platform po para mahanap ko lang po yung pangalan po ni nanay at taga saan siya. At salamat sa Diyos ay nakuha po natin ang information ni nanay, yung pangalan niya at kung taga saan siya. Kasi marami naman po talagang nagtatanong. Nagbabasa po ako sa mga komento nyo, mga kuis, magayas, kung taga saan si nanay, kung sino ang pangalan ni nanay. Kaya po yan po ang ginawa natin itong buong araw na to, mga kuis, magayas. Dahil napakahirap po hanapin yung buong video, yung sino yung originality nito. Dahil yung ibang nag-copy nito ay ini-edit po nila, kinuha yung pangalan ni nanay at kung taga saan si nanay. O diba? So ayan na po. Maraming salamat po dahil sa tulong din ni nanay ay nakagawa po siya ng abiso sa lahat ng mga tao. Kaya kaunti lang po yung namatay o na-injured sa nangyari pong napakalakas po na lindol or earthquake po na nang ganap po sa may Surigao o sa buong Mindanao, makuis, mga gayas, no? So yun, mga gayas, ay talagang I don't know, hindi ko lang alam kung ano talagang pinaka-background po ni nanay. Hindi po natin ma-background check dahil malayo po yun sa Davao. Kaya hanggang do research lang po tayo kung taga saan siya, mga kuis, mga guys, no? Well, nung araw na nga pala yun, mga kuis, bago naganap yung lindol, mga kuis, ay si nanay nakarating na po sa iba-ibang lugar sa may Davao, sa Davao lang siguro kasi taga doon siya.
iniikot na po niya yon. Kasi isa rin sa napiktuhan yung Davao mga kuys mga guys, no, malakas din pong lindol doon. Kaya konti lang po yung injured dahil po ay nagbabala po si nanay. Well, hindi natin alam kung ano ang tunay na istorya, kung nautusan ba talaga siya o nakapanaginip pa siya o na-vision niya na may parating na lindol. Kaya po sinabi niya sa mga tao na ipakalat po sa social media, sa FB, sa Facebook. Napapansin nyo mga kuys magayas na iba-ibang video po anong unang upload ko sa ibang lugar, nung pangalawang upload ko sa ibang lugar. But yung mga pinagsasabi niya mga kuys, yung kanyang habilin ay consistent po, hindi po nagbago-bago. Kaya po, kinagabihan yun po ang nangyari na agad mga kuys magayas, no? Well, magpasalamat din tayo sa Panginoong Diyos talaga na may kapal na siya pong nagawa ng lahat at gumamit po siya ng instrumento na tao para makapag-prepare yung mga tao, ma-aware yung mga tao na nagbabala na mayroon pong darating na hindi magandang mangyayari like sa lindol mga kuys mga guys. Maraming salamat po Lord God dahil nagpadala ka po o instrumentong mga tao kagaya po ni nanay na ginamit nyo po para po maka-aware po ang mga tao, yung mga anak mo po dito sa lupa. Kaya kakaunti lang po ang naging namatay at na-injured sa nangyaring napakalakas po talaga yun dahil makita yun naman makoy sa mga guys sa balita na talagang yung mga convenience store nagbabagsakan, yung mga paninda, battle, lahat po yun. May nagkasunog yung MD Santos Hospital ng Butuan City, nagkasunog po yung SM Butuan, sira po yung mga kisame, hindi naman lahat sa Robinsons Mall, sa Gaisano Mall. Kaya grabe talaga yung tama po. At mayroon po tayong nasasagap na balita o naririnig o nababasa na hanggang 1 buwan pa po yung palaging pagyanig ng lupa mga kuys magayas na. Well, napakalaki sigurong biak yan sa lupa mga kuys. Yan po tinatawag na tectonic. So, dahil hindi po nanggagaling sa bulkan yung lindol, nanggagaling na po sa lupa, yan po tinatawag na tectonic mga kuys magayas, no? Siguro malaking biak yun at hindi pa natapos, yung hindi pa na form talaga, hindi pa siya nakaplastar kung saan talaga siya mag formation. Kaya po palagi pa pong mayroon pong yanig ang buong Mindanao. Ingat po kayo dyan at lagi po tayong nag-update kasi yung mga anak ko doon po sa Surigao, yung papa ko doon po sa Butuan, Agusta del Norte, at panay po yung tawag ko doon at sabi po nila ay panay pa po talaga hanggang ngayon po yung pagyanig ng lupa mga kuys mga guys, no? Pero sabi po ng P-Box, asahan po yan ng pagyanig hanggang nabot po siguro ng 1 buwan. Talagang hanggang Pasko nyo, hanggang mag New Year na siguro po ay niyanig po palagi yung lupa ng Mindanao mga kuys, no? Well, marami na po tayong nakausap doon na talagang para silang nakasakay na daw sila palagi ng eroplano dahil maya lang po ay niyayanig. Yung iba po ay na-stress na, yung iba po walang tulog kasi panay lang po talaga sila nakiramdam kung lalakas ba uli. Kasi pag lalakas mga kuys, kailangan mong lumabas ng bahay, maghanap ng mga safe na zone mga kuys na talagang safety ka, yung di ka mababagsakan ng puno, bahay o kahit ano pa mang mga bowling debris. Keep safe po ang lahat pong mga tao sa Mindanao mga kuys, no? Talagang andyan na po, nakasulat po sa Bible yan na darating talaga yung mga trahedya o mga ganyang pong mga pagsubok na ipaparanas ng Diyos Ama sa ating mga tao dahil nga po siguro ay labis-labis na po yung mga kasalanan natin, sumusobra na po. Kita yun naman mga kuys magayas sa balita na talagang grabe yung laghanap yung krimen, yung panggagahasa. Grabe yung laghanap po kaya siguro nagagalit ang buong may kapal, ang Diyos sa atin sa
sangkatauhan mga kuis, no? Kaya isa pong warning yan sa Panginoon natin nga dapat po magbago at magbalik loob po tayo sa Diyos. Pumatay, panggasa o gumagamit ng droga, yan pong pinakaayaw ng Panginoong Diyos. At yan po ay nakasulat po sa 10 kautusan, especially po yung huwag kang pumatay ng tao mga kuis, mga guys. Well, kitang-kita naman po natin ngayon mga kuis, kahit saan pong balita talaga, no? Talagang grabe na po. Kaya isang babala na po yan o warning ng ating Diyos na talagang maghinay-hinay na, maghinay-hinay balik loob sa Diyos, dahil darating talaga yung araw, kasi nakasulat po yan sa Holy Bible natin na babalik ang Diyos at pipiliin lang niya yung taong karapat-dapat sa Kanya, at yung hindi karapat-dapat at hindi sinunod ang Kanya mga utos dito sa lupa, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Saan tayo pupunta? Hindi ko naman sinasabing perfect talaga ako, dahil lahat po tayo ay nagkakasala, but different way po yung mga sin po natin, yung mga pagkakasala po natin, at different po sa bigat ng ating mga ginagawa mga kuis, guys, no? Dahil marami po talagang bisis po na makagawa po ang tao ng pagkakasala sa mata, sa isip at sa gawa. Yan po, kahit sa isip lang, sa kita sa mata, ay isang kasalanan na rin yan po. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga ginagawa araw-araw mga kuis, guys, no? Dahil papalapit na talaga yung paghuhukom o babalik ang Diyos. Kaya nga sabi niya na babalik siya na parang magnanakaw, yung walang nakakaalam, di ba? Kaya always pray lang po tayo sa Panginoong may kapal, at maraming salamat din ay gumawa siya ng instrumentong mga tao para po makapag-aware po tayo sa lahat ng mga darating na trahedya sa mundong ibabaw, sa mundong ginagalawan natin mga kuis, mga guys, no? So sana po ay nasagot ko po yung mga katanungan nyo, kung sino po si nanay at kung taga saan po si nanay. Maraming salamat po nanay, dahil pinaalahan na mo po yung mga buong Mindanaoan na mayroong parating. Kaya po kaunti lang po talaga yung na-injured at namatay, no? Maraming salamat po, Lord God. I-comment down below naman po mga kuis, mga gayas, no? Kung ano po yung mga komento nyo. So for now, I'm God Pilipinas. God first, God bless all, peace.